Alright guys, sa mapagpalang araw sa inyong lahat, meron tayong isang reaction video dito kay Rob Trip. At panoorin po natin na itong Presidential Assistance for Farmers. Ayan sa Fisher Park ng mga families in Aurora. At panoorin po natin ang buong detalye ang tulong ng ating Presidente PBBM. At no other further ado, let's do watch guys. Alright? At sabay Ben proyekto ay kinakailangan tayo na tulong-tulong naging ang mahal. Maaari na po tayong umupo. Ng ating programa, inaanyayahan po natin si Mayor Red Rona Angara ng Baler Aurora upang magbigay ng kanyang pambungad na talumpati. At sa araw na ito, pinatunayan ng ating pamahalan ang patuloy na suporta ng malasakit sa ating mga magsasaka, mga isda at pamilya. Ang pagtanggap ninyo ng tulong ng isang hakbang tungo sa pagpapalakas ng ating sektor ng agrikultura at pangisdaan, good deed ng ating mga komunidad. Bilang gobernador, nais ko po time opportunity. Ni sa panaginip aking mga kababayan na ito ay mangyayari po sa ating lalawigan. At ako po ay kukunin ko na yung pagkakataong ito. Kung napapansin po nyo ating mga kababayan, tuloy-tuloy ang pagsulong na lalawigan. Bakit? Sapagkat napakahalaga na binigyan po tayo ng mahalagang tulong ng ating Pangulo. Mapa-infrastruktura, mapa-social services. Hindi na po natin matatawaran ang kanyang kasipagan at kagalingan ng buong kanyang cabinet members. Kaya't aming mga kalalawigan, sabi ko nga sa inyo, itong pagkakataong ito, na naririto mismo, kaharap po natin kasama na kamayan ang ating mahal na Pangulo, Mr. President, hindi po namin ito makakalimutan. Sana po, sulong Aurora at mabuhay ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po, Representative Angara. Sa pagkakataong ito, inaanyayahan po natin si Senator at incoming Department of Education Secretary Juan Edgardo Sonny Angara upang magbigay ng kanyang mensahe at upang ipakilala ang ating panauhing pandangal. Magandang umaga po sa ating lahat, Mr. President, ang minamahal nating Pangulo ng Pilipinas, Bongbong Marcos. Thank you. Makasaysayan po itong araw na ito. Hindi araw-araw na binibisita tayo ng pinaka-busy, pinaka-dinamikong tao sa buong Pilipinas. Kaya maswerte at hindi natin makakalimutan ng lahat ng taga-Aurora ang araw na ito. Thank you, Mr. President. At hindi lang mag-isa si Mr. President. Kasama po niya ang tatlo sa mahusay, pinakamagaling, pinakamatikas na kanyang miyembro ng kanyang kabinete. Ang isa nating parang kuya na inampun ako nung ako'y nag-aaral po sa United Kingdom, Secretary Anton Lagdameo. Ito po, batang-bata at napakagaling, multi-awarded mayor, at ngayon, kalihim ng DSWD at pwedeng ipaglaban sa K-pop, pwedeng ilaban sa BTS. Secretary Rex Gatchalian. Ito naman po, isang matagumpay na negosyante, very successful, pero iniwan ang kanyang malaking korporasyon para lang manilbihan sa taong bayan at sa lalawigan ng Aurora. Nakita natin, napaka makabago ang teknolohiya at mga equipment na dala nila ni Pangulong Bongbong. Secretary Kiko Laurel. Sa lahat ng kinatawan ng kanilang mga departamento,
kay Secretary Abalos, kay Congressman Romel, napakasipag po at katuwang natin sa lahat ng proyekto dito sa Aurora, Governor Ray Tolentino, Mayor Ret, sa lahat po ng mayors, nakita namin sa labas, vice mayors, officials, sa lahat po ng mamamayan at kababayan namin dito sa Aurora, magandang umaga po sa inyo, naimbag nga bigat kada kayo amin, natuwa si Presidente dahil sinabi ko sa kanya, na halos kalahati ng mamamayan dito sa Aurora ay mga may lahing Ilocano. Yan. Salamat again, Mr. President. First of all, baka makalimutan ko, thank you for appointing me Secretary of Education, sir. Medyo mabigat ang mga suliranin ng sektor nito pero hindi po namin kayo ipapahiya. Thank you for the trust and confidence, Mr. President. Salamat po. Ang dami po nating proyekto at umuudlad lalo ang lalawigan ng Aurora sa ilalim ng Marcos administration. At kung may konting oras, mabigay ko lang po yung kasaysayan ng pamilyang Marcos at ang kanilang pagmamahal sa lalawigan at mamamayan ng Aurora. Ang ama ng ating presidente, Ferdinand Marcos Sr., noong 1979, pinirmahan niya ang Executive Order number 7. At mula sa sub-province ng Province of Quezon, ang Aurora na dating sub-province ay naging independent province. Kaya utang na loob natin sa mga Marcos na pinanak at isinilang ang Aurora province. At ang aking ama ay nanilbihan sa ilalim ng First Marcos administration bilang presidente ng Pamantasan o Universidad ng Pilipinas. At ang anak naman ng ating mahal na Pangulo ay baka hindi nyo alam, madalas po dito nagsa-surfing at nagsa-skateboarding. Siya po ay Pangulo ng Skateboarding and Surfing Association of the Philippines. So, ako nga, hindi ko pa napupuntahan yung ating skate park. Si Vinnie Marcos, mga 2 beses nakapunta na hudan. Thank you for the love, Mr. President. At isa-isahin ko po, yung airport po natin, meron tayong bagong terminal, meron tayong bagong runway. Hopefully, pagbaba ni Presidente Marcos sa 2028, na kompleto na ho yun. Dadagsa ang mga turista at darating ang mga hanap buhay nang dahil sa pag-unlad na pagdala ni Pangulong Marcos. Itong building na ito, na kompleto last year, in-inaugurate po natin sa ilalim ng Marcos administration. Yung building sa tapat po ay isang branch ng National Museum. Ma-inaugurate natin kung hindi sa Disyembre, baka sa first quarter of next year, Mr. President. Again, thank you to your administration. Yung magkakaroon tayo, nandito may taga-Kasiguran, taga-Dicadi ba ho dito? Taga-Dicadi area. Ayan, isa lang po ang nakita kong kamay. Pero si Mayor Roy Soriano, si Mayor Torres, nandiyan dyan. So alam nila, magkakaroon tayo ng first ASCOT branch sa Dicadi area sa ilalim ng Marcos administration. Yan po ang state college namin, Mr. President, Aurora State College of Technology. The branch is in Baler and there is no branch in the northern 3 towns. So this branch will serve and deliver quality education at affordable cost to Aurorans living in the northern 3 towns. And they are primarily Ilocano. You will be happy to hear, Mr. President. So lahat po yan, hindi ordinaryong proyekto lang ho yan. Yan ay malakihang proyekto at binigyan po ng oras, binigyan po ng resources ng ating mahal na Pangulo. Hindi natin magagawa yan kundi sa ilalim ng kanyang administrasyon. Thank you very much, Mr. President. Sana masusundan pa ho yan. But thank you again, Mr. President. Lubos na pasasalamat ang buong lalawigan ng Aurora dahil sa inyong pagdalo. Thank you very much. Mabuhay po kayo. Ladies and gentlemen, let us welcome the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Maraming salamat sa ating kaibigan. Magsiupo po tayo. Hindi ko na malaman kung paano ko siya tatawagin, kung
senator ba o secretary? Dahil siya ang papasok sa secretary ng Department of Education. Dahil nung umalis po si Vice President Sara, iniisip namin kung sino ba talaga. At kagaya ng kanyang nabanggit, napakaraming problema at kailangan ayusin sa Department of Education. Kaya nung naghahanap kami ng kapalit, palagay ko, alam ko na kung sino dapat ang ilagay dyan na marunong, dahil marunong at masipag at nakakaunawa sa mga problema at naiintindihan, naunawaan niya kung paano pandarin ang gobyerno para magawa lahat ng kailangang gawin. Ang ating parating Senator Sani Angara na parating na Secretary ng Department of Education. Kasama ko rin po ang ibang mga kalihim ng iba't ibang departamento, ang lead agency po dito sa ating mga ginagawa, ang Department of Agriculture, nandito po si Secretary Kiko Laurel, at ang lahat ng ating lahat po ng ating mga nangangailangan ng tulong. Ito pong sekretary po na ito ay kilala po ninyo, pero palagay ko nakikita nyo lang siya kapag may bagyo, kapag may baha, kapag naglindol o pumutok ang bulkan. Ngunit sinabi namin, itong dumaan na El Nino, itong tagtuyot, itong kahirapan na dinadaanan ng mga magsasaka at ng ating mga mangingisda, ay krisis din ito. Kaya sinama po natin at tumutulong po sa atin ang DSWD Secretary Rex Gatchalian. Nandito rin po ang Special Assistant to the President. Siya po ay aming troubleshooter. Ito po si Secretary Anton Lagdomeo. Ang ama ng lalawigan ng Aurora, ang ating butihing gobernador, Governor Reynante Tolentino, ang Lone District Representative na sinasabi pala sa akin ni Senator Angara, kasama pala namin mag-classmate kami sa House of Representatives nung pareho kaming congressman. Nandun ka pala sa House din at nagtatrabaho din ang ating Congressman Rico Angara, ang mayor ng ating host ngayon dito, ang mayor ng Baler, ang Mayor Ronan Angara, at nakita ko po, nandito po lahat ng ating mga mayor lahat ng mga mayor ng iba't ibang bayan. Ang pinaka-mahalaga at pinaka-importante na bisita natin ngayon ay kayo po, ang mga beneficiary ng ating bibigay, ipapahandog na mga tulong. Aking kasamahan sa pamahalaan, mga ating mga kaibigan, ladies and gentlemen, magandang umaga po sa inyo lahat. Na kayo nga tigamyanan, na ayatek nga kailyak, na imbag nga bigat yung amin. Sa bawat umaga dito sa Aurora, bumubungad po ang araw sa kagandahan ng ating mga bukid at dagat. Mga obra ng ating may kapal na siyang namang nilinag na ating mga magsasaka at mangingisda. Subalit, ang haring araw na nagpapayabong sa ating mga pananim ay siya rin ang nagdala ng matinding pagsubok sa ating kamakailan lamang. Matinding init ang dinanas ninyo dahil sa El Nino na nagdulot ng malaking pinsala sa maraming lugar dito po sa Region 3. At ikinasira ang mga pananim na umabot sa mahigit 360 milyong piso ang nawala sa hanap buhay ng inyong mga magsasaka at ang ating mga mangingisda. At hindi pa man humupa ang dalang hirap ng El Nino,
Nagkaroon naman tayo ng mga engkwentro sa pagitan ng Hukbong Sandatahan ng Pilipinas at ang mga grupo na Dipakulao at Maria Aurora. At ang mga insidenteng ito ay nakakaapekto sa higit 3,600 pamilya sa 14 na barangay sa nasabing lugar. Bilang tugon, ang DSWD Region 3 at ang mga lokal na pamahalaan ay nagbibigay ng relief assistance na nagkakahalaga ng 1,200,000 piso sa mga apektadong pamilya at individual. Kaya po kami nagpunta rito ngayon ay upang magbigay ng kaunting tulong sa ating mga magsasaka, mangingisda, at ang kanilang mga pamilya na labis na naapektuhan ng mga nagdaang tuyot. Bilang pambungad, masaya ko pong ibinabalita sa inyo na magbibigay ang ating tanggapan, ang Office of the President, ng tigsa 10,000 piso para sa bawat benepisyarong magsasaka, mangingisda at mga pamilya na naapektuhan ng krisis. Ang kabuuhang halaga ng 10 milyong piso para sa 1,000 benepisyaryo ay ipapamahagi natin sa tulong ng inyong pamahalaang panlalawigan. Sa pangunguna ng DSWD, namamahagi din po tayo ng tigsa 10,000 piso para sa 10,000 benepisyaryo sa ilalim ng AKAP program. Ang pamahalaang lokal ng lalawigan ng Aurora naman ay mamamahagi din ng tigli 5 kilong bigas para sa lahat ng dumalo sa araw na ito, kayong pong lahat na nandito ngayon. Ngunit po, hindi natatapos dyan ang tulong na dala namin sa inyo. Sa pangunguna ng ating kagawaran ng agrikultura, magbibigay tayo ng ilang unit na traktor, multitiller cultivator, pump, engine set, hammer mill, kasaba granulator, at ilang pang kagamitang pansaka. Mamamahagi din tayo ng mga fertilizer discount voucher, rice farmers financial assistance voucher, at fuel assistance card sa ating mga magsasaka. Isang animal quarantine facility na nagkakahalaga ng 10 milyong piso rin ay ipagkakaloob natin ngayon sa inyong lokal na pamahalaan. Maglalaan din po tayo ng pondo na nagkakahalaga ng 25 milyong piso na pautang para sa ating mga mangingisda at magsasaka. Ang BIFAR naman ay magbibigay ng bangka, payaw, tuna handline, bottom set long line at gillnet para sa ating mga benepisyaryong mangingisda. At upang maging maayos ang pagbili ng inyong nahuling isda, magbibigay din tayo ng fish vending equipment na nagkakahalaga ng 75,000 piso. Hindi po magpapahuli ang DOLE na magbibigay ng halos 400,000 piso para sa ating mga benepisyaryo ng Integrated Livelihood Program. At siyempre, andyan din po ang TESDA na naglalaan ng higit 1,700,000 piso para sa scholarships at halos 500,000 piso para sa Training Support Fund. At ngayon naman, na parating na ang tag-ulan, nakahanda na rin po ang inyong pamahalaan sa anumang magiging epekto nito. Mayroon na tayong naka-preposition na relief supplies na nagkakahalaga na higit 180 milyong piso para sa buong Region 3. Natapos na rin ang Agwang River Flood Control Structure Project sa Baler. Ito po ay makakatulong upang mapigilan ang matinding pagbaha at malaking pinsala na dulot ng pag-apaw ng Agwang River. Sa puntong ito, nais ko rin pong ibalita ang ilan sa ating mga proyekto at inisyatibo na ginagawa dito sa probinsya ninyo sa Aurora.
Kabilang sa mga proyektong ito ay ang pagpapasemento ng daan na nag-uugnay sa mga taniman ng niyog mula sa bayan ng Dinalungan patungo sa iba't ibang pamilihan sa lalawigan ng Aurora. Halos kalahati na rin ang natapos natin sa pagpapagawa ng Ningalan Baler Road Project na nakakahalaga ng mahigit 4 bilyong piso. Ito po ay direktang mag-uugnay sa 2 tanyag na bayan ng Aurora upang mas mapabilis ang daloy ng kalakal, transportasyon at turismo sa inyong lugar. Isa ring hinahanapan natin ng solusyon ay ang mga inabandonang proyekto ng APECO na nagkakahalaga ng halos 800 milyong piso. Sadyang napakalaking kasayangan kung ang nangyari po rito na sana ay ngayon ay pinapakinabangan na ng mga mamamayan ng Aurora. Kasalukuyan natin inaaksyonan na po ang ating APECO President at CEO na si Gil Taway IV at napagdesisyonan na itigil at i-rebid ang mga kontrata upang tuluyan ng matapos ang mga proyekto sa lalong madaling panahon. Bukod dito, patuloy din ang pagbabalangkas natin sa paggawa ng Baler Airport Development Project. Mahalaga ito upang maaari nang makatanggap ng mas malaking eroplano at dumami pa ang pasahero na kaya nitong pagsilbihan. Nitong Hunyo lamang, naayos na po ng kaap ang pagbibili ng mga lupa na kailangan natin para dito sa ngayong Agosto para nakatakdang ilabas na ang pondo sa mga may-ari ng lupa ng mga yan upang masimulan na ang ating konstruksyon. Matapos nito ay ang pagpapagawa naman ng passenger terminal building ng ating isusunod sa mamamayan ng Aurora. Sana po sa mga mamamayan ng Aurora, sana po ay maramdaman naman ninyo ang aming pagkalingas sa pagmamahal sa inyo. Muli ko pong pinapasalamatan ang ating mga bayani sa agrikultura at pangisdaan dito sa Aurora. Sa bawat punla ng inyong tinatanim, sa bawat huli sa karagatan ng inyong hinahangop, binibigyan ninyo ng sigla ang ating pang-araw-araw na buhay. Naway magsilbing inspirasyon ang mga dala naming tulong upang lalo pa ninyong pag-ibayuhin ang inyong pagtulong sa ating bayan. Sa ating pagkakaisa, maitataguyod natin ang ating sektor ng agrikultura at pangisdaan upang mapaunlad ang ating komunidad at ang ating bayan. Bilang isang bansa, tayo ay magsama-sama, tayo ay magtulungan at magkaisa sa pagtaguyod ng isang bagong Pilipinas. Ang isang Pilipinas na mas matatag, mas maunlad, mas makatao para sa bawat Pilipino. Mabuhay kayong lahat, mabuhay ang mangingisda ng Aurora, mabuhay ang ating mga magsasaka ng Aurora, mabuhay po kayong lahat. Marami pong salamat at magandang umaga po sa inyo lahat. Diyos tiyertina, kata kayo amin. Alright guys, ayan, pakinggan po natin ang bagong balita ni PBBM ito sa Aurora. At ito ay binigyan ng tulong ang mga binigyan ng tulong ang mga taga Aurora, Baler, ang Philspork and families. At maraming salamat sa inyong lahat and peace out. Thank you so much and God bless us all.